Kapuso, bago sa saksi, sarado muna sa lahat ng uri ng sasakyan ang Marada Bridge sa Navotas. Dahil po yan sa mga posteng nagtumbahan ngayong gabi. Rumesponde na sa insidente ang mga tauhan ng Navotas CDRRMO, PNP, BFP at Meralco. Ang iba pang detalye, abangan maya-maya lang. Isinuko ng ina sa mga otoridad ang kanyang anak na 15 anyos na nambato ng basag na bote sa pump attendant na isang gasolinahan sa Maynila. Nagbanta ang binatilyo. Naniniwala umano siyang hindi siya makukulong dahil menor de edad siya. Saksi, si Gabriel Gonzalez. Animoy nagpapatintero ang isang lalaki at ilang pump attendant ng gasolinahan sa Sampaloc, Maynila. Todo iwas ang mga pump attendant. May hawak palang basag na bote ang lalaki, umastang maglalakad palayo ang lalaki. Pero maya-maya pa, inihagis niya ang basag na bote sa isang pump attendant bago sumabit sa jeep paalis. Natatakot eh. Wala pa raw 18. Nagtamo ng sugat sa kanang braso ang pump attendant matapos tamaan ng basag na bote. Ayon sa pump attendant, pinaalis niya ang binatilyo dahil nanggugulo umano sa gasolinahan. Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep ninanakawan po niya. Kawawa yung gasoline boy. Nakita ko may sugat dito. Bata pa yun, hindi mo basta-basta patulan dahil bata pa eh. Problema yung tigas eh. Matigas ang gusto niya, siya pa yung tama eh. Ang sinakyan niya, balik-balik kaya po. Yun, tumakbo yan. Dahil yun, tumakbo. Masyadong matapang yung bata eh. Talagang kahit kami, natakot kami. Talagang palaban na palaban siya eh. Ang last word na narinig ko sa kanya eh, parang kahit saksakin kita, eh hindi ako makukulong. So nagulat ako. Kaya talagang binidyo ko na siya. Ang menor de edad sa video, isinuko ng kanyang ina sa mga otoridad. Sa gitna ng pag-aresto, nambanta pa ang binatilyo. Nasa kustodiya na ng Reception and Action Center ng Manila Social Welfare Department ang binatilyo. Nasasailalim sa reformation. Hindi totoo na hindi ka pwedeng makulong base dun sa edad mo. Depende yun sa gravity ng offense. At pag nalaman na he acted with discernment o alam niya yung ginagawa niya, maaari siyang makulong. Sa katunayan, nakasaad sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act na wala mang kriminal na pananagutan ng mga edad 15 anyos pababa, mahaharap naman sila sa iba't ibang intervention at rehabilitation programs. Meron tayong ordinansa sa lungsod ng Manila, yung tinatawag natin na responsible parenting in the City of Manila, kung saan yung mga minor na nai-involve sa paulit-ulit na insidente, yung pang-apat na beses, ang mananagot na rito yung magulang o yung guardian. Depende ito sa edad ng bata. Mas mababa yung edad ng bata, mas mataas yung penalty. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Malapit na raw ihay ng Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay po sa pagtanggap umano nito ng donasyong 75 milyong piso noong 2025. Saksi, si Joseph Moro. Ngayong linggo na inaasahang sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil ito sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ayon sa investigating team ng Ombudsman, napakalaking halaga raw nito para ituring na simpleng regalo. May tuturing daw itong korupsyon lalo't kongresista na siya noon, kaya hindi umano maiiwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng tatlong nag-donate na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotel Baluyot. Wala pa man pahayag si Senador Marcoleta. Patuloy naman naming sinusubukang kunin ang panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na ang totoong pakay ng reklamo laban sa kanya ay para patahimikin siya. Si Defensor naman dati nang iginiit na hindi may tuturing na plunder ang pagbibigay niya noon ng pera at wala rin daw siyang hininging kapalit. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ng kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to what the
actuations of the guy, of what he has said in public. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Ayon kay Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ng ginawa kay Senador Jinggoy Estrada. Patuloy naman daw ang case build-up laban kay Senador Joel Villanueva. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Inaasahan naman daw na matatapos na sa loob ng 1 o 2 linggo ang preliminary investigation kay Senador Cheese Escudero. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming ma-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Kapwa lumipat sa bagong mayorya sa Senado sina Escudero at Villanueva. Gate ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with them. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. Hinihingan namin ng pahayag sila Villanueva at Escudero. Ang kapwa-akusado naman ni Estrada sa kasong plunder at graft dahil sa maanumalya umanong infrastructure projects na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa pagiging akusado, magsisilbi na raw na state witness. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bonoan to be a state witness, to be a cooperating witness. Kaya iuurong na ng ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Samantala, abot gutter na baha ang tumambad sa mga motorista sa EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Biglang buhos kasi ang malakas na ulan kanina hapon. Ganon din ang sitwasyon sa ilang bahagi naman ng Antipolo Rizal. Sa lakas po ng ragasan ng baha, stranded ang isang tricycle. Kinailangan pababain ng mga pasahero nito at itinulak na ang tricycle para maiahon. Binabantayan po ng Pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na tumaas ang tsansa maging bagyo. Huli itong namataan sa katubigang bahagi ng oras Eastern Samar. Kung sakali maging bagyo, tatawagin itong bagyong Henry. Nagpapaulan na ito sa Southern Luzon at Visayas at posible ring maramdaman ang epekto ng LPA sa Metro Manila simula mamayang madaling araw. Nakaapekto naman ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Nakatanggap ng pagbabanta ang ilang eskwelahan sa bansa at dahil dito, sinuspindi ang on-site classes sa isang paaralan sa Batangas. Saksi si Marisol Abdurrahman. Mangilan-ngilan lang ang mga estudyanteng nadatnan namin sa Batangas City Integrated High School. Suspendidong on-site classes ngayong araw matapos makatanggap ng banta ang paaralan. Isang napakilalang grade 10 student na binumbuli umano ang nag-post sa Facebook page ng eskwelahan. Pagsasaksakin at pagbabariling daw niya ang mga estudyante sa grade 7 hanggang 10. May persons of interest na raw ang Batangas City Police sa nangyaring pagbabanta sa Batangas City Integrated School. Isa raw itong 17 anyos na grade 10 student sa nasabing eskwelahan at isang 20 anyos na lalaki. Sa inisyal na investigasyon, binubuli umano ang grade 10 student kaya siya nagbanta sa kanyang mga kaeskwela. Yung sabi niya sa principal, bakit daw po siya nag-post ng gano'n? What was his intention? Just to threaten, ma'am, na hindi na siya mabuli. Kasi ang reason niya, kaya siya nag-post nun is binubuli nga daw po siya. Bago ito, nakatanggap na rin dati ng pagbabanta ang paaralan. Ang pinost lang, ma'am, is it's a video lang na may baril. Yun lang po, ma'am, yung pinost sa GC. Ang tinutukoy ng Batangas City Police ay ang video na ito kung saan may ipinapakita ang kalibre 45 na baril. Ipinatawag ng principal ang nag-post at nangako siya na hindi na uulit. Hindi pa malinaw kung may koneksyon ito sa pag-post ng panibagong banta kahapon. Ayon sa pamunuan ng Batangas City Integrated High School, matapos ang pagsusuri at pagpapatupad ng nararapat na tiyak nilang ligtas ang paaralan. Bukas, balik na sila sa regular na klase.
Nitong Biyernes, nakatanggap din ng pagbabanta sa social media ang Palo National High School sa Leyte. Dumaraan ngayon sa bag inspection ang kada mag-aaral na papasok. I advise the learners and anybody to be responsible in posting, in talking, in whatever they say. Dapat hindi nila gagawing biro, kasi every action there is a consequence. Ayon sa DepEd Region 8, bukod sa Palo, ilang paaralan pa sa Eastern Visayas ang nakatanggap ng banta. Some of the request appeal includes the safety and security, even the fencing, because of course the Department of Education cannot provide fencing to all our schools. So we need help from our stakeholders, CCTV cameras as well, and even provision of guidance counselors or other mga psychiatrists na mga pwede magtulong. Kasunod ang pamamaril ng 2 menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ino-audit ng DepEd ang seguridad sa lahat ng paaralan, gaya ng kung meron silang security guard, bakod, metal detectors, CCTV at iba pa. Sisiguraduhin ding may drills at protocol sakaling magkaroon ng mass shooting. Sa pagdinig ng kamera, isa sa inusisa ang DepEd order na inilabas itong Marso para paigtingin ang standard operating procedure sa mga insidente ng karahasan, bullying at iba pang banta. Kasunod yan ang mga nauna ng kaso ng karahasan sa mga paaralan. Bukod sa sistema ng pag-report ng bullying at ibang insidente, iniutos itong sumailalim sa bag inspections lahat ng dadaan sa entrada ng paaralan, bukod sa buwan ng random routine bag inspection. May nangyari na pala sa Batangas, may nangyari rin sa NCR na may weapons na dala. May response, sabi mo may response kayong ginawa, pero hindi effective, obviously. Saan nagkulang yun? Kasi ngayon may nangyaring Tacloban. Nag-improve naman po yung compliance po natin, pero hindi lang po talaga namin inasa na ganoon nakalaki ng magnitude sa Tacloban. Lumutang din ang kakulangan ng guidance counselors. Sa mahigit 5,000 slots para sa guidance counselors, mahigit 1,000 pa lang ang na-hire. Wala pang na-hire sa 10,000 school counselor associates na nakapaloob sa Basic Education Mental Health at Wellbeing Promotion Act. We submitted at the CSE sometime in November 27 of 2025. As of June 3 of this year, we were informed that it's already on the Commission and Bank for approval. We sent another follow-up letter. I cannot commit Of course, yes, any definite timeline, Mr. Chair. It will deliberate already. Humihingi rin ang DepEd ng dagdag pondo para sa dagdag gwardya. Bago pa ako naapo, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Kung titingnan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi. Yung ibang school, kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Naniniwala pong kapatid na isang lalaking nabangga kamakailan ng bus sa Quezon City na hindi aksidente ang pagkamatay nito. Ayon po sa kapatid, itinulak umano ang lalaki ng dalawang humahabol sa kanya. Saksi, si Rafi Tima. Sa CCTV footage na ito, kitang tumatakbo ang isang lalaki at hinahabol ng dalawang kabataan. Ang isa sa humahabol, tila sinusuntok ang lalaki sa likod. Sa isa pang kuha, kitang nagdire-diretso ang lalaki sa daanan ng isang paparating na bus hanggang sa mabangga ito. Ang lalaki sa video na yan, ang parehong lalaking naibalita noong nakarang linggo na nabangga umano ng bus matapos mambastos ng isang ginang sa barangay E. Rodriguez, Quezon City. Para sa kapatid ng lalaki, hindi simpleng aksidente ang nangyari. Ang CCTV footage na hawak niya, galing daw sa isang establishmento. Sinadya yun, sir. Kasi may suntok at saka may tulak eh. Tapos nung sinuntok ng dalawang beses, yung pangatlo tinulak sir ng parating na bus. Paratang pa ng kapatid, tila ipinagwalang bahala ng barangay ang insidente. Lalo pat ipinabubura raw ng barangay ang ibinigay sa kanyang CCTV footage. Sa CCTV footage, ba sinabihan nila yung establishmento na ipabura. Bakit sa palagay nyo ganun? Kasi tingin ko sir, parang pinagtakpan yung kaso sir eh. Pinagtakpan niya yung tunay na nangyayari. Pero itinanggi naman ng barangay E. Rodriguez ang paratang. Walaan nila silang kailangang pagtakpan kahit pa purok leader nila ang umano'y binastos ng lalaki.
Wala raw talaga silang CCTV ng pangyayari bago mabanggang biktima dahil bagong kabit ang kanilang mga kamera. Yung CCTV, yung bandang New York, tsaka Ermin Garcia, June 23 lang po talaga siya nagkaroon po ng CCTV. Wala pong pantatakip si Kapitan at Barangay po. Ang ginang naman na unang binastos umano ng nabundol. Sinabing anak niya ang isa sa mga binatilyong humabol dito, habang pamangkin ng kanyang kinakasama ang isa pa. Siyempre tayo bilang nanay, pinagtatanggol lang din po tayo ng anak natin. Hindi ko naman po akalain na mapupunta sa ganito o ganitong aksidente po. Kahit po ako nalulungkot sa nangyari kasi unang-una kasi ako yung binastos. Gate naman ng kapatid ng biktima, kung may aligasyon anya sa kapatid, hindi ito dapat itinulak. Walang nagpaalam sa amin na na-discuss sa kapatid ko. Kinabukasan ko na nalaman sir. Desidido raw sila na magreklamo sa pulisya para maimbestigahan ang nangyari. Pero gate naman ni alias Girlie, maging ang 13 taong gulang niyang anak, traumatized pa rin. Ngayon po hindi ko napapapasok. May pambubuli sa Facebook. Wala naman po kami magagawa. Wala rin daw siyang masasabi sa aligasyong itinulak ang biktima papunta sa paparating na bus dahil hindi niya nakita ang pangyayari. Handa naman daw silang makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya at handa rin silang makipag-usap sa pamilya ng lalaking nabangga ng bus. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. 3 menor de edad ang nalunod sa Laguna de Bay. Nangunguha umano ng kabibe ang mga biktima nang mapadpad sa hinukay na bahagi ng baybayin. Magkayaka pa ang magkaibigang babaeng edad 3 at 12 ng matagpuan. Sa di kalayuan naman nahanap ang lalaking biktimang edad 6. Panawagan ng pamilya ng mga biktima, tambakan ng hukay. Nakikipag-unay ng barangay sa naghukay para solusyonan ang problema. Posible ipa-deport ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin kung mapatunayang iligal ang pagtatrabaho niya sa Pilipinas matapos lumabas na wala siyang alien employment permit. Pero giit ng kampo ni Baldwin, meron siyang permanent resident visa. Saksi si Bernadette Reyes. How are you feeling today, Coach? Nagpunta ang dating Ateneo Blue Eagles basketball coach na si Tab Baldwin sa Department of Labor para sa pagdinig. Nais malaman ng DOLE kung may mga kaukulang dokumento si Baldwin para magtrabaho sa Pilipinas bilang isang foreign national. I've always respected the process. I've always tried to be diligent in following the correct procedures. And hopefully this is something that we have done well enough to please the Department of Labor. Sabi ni Baldwin, may dual citizenship siya sa Amerika at New Zealand. Sa ilalim ng Labor Code, kailangan ng isang dayuhan ng Alien Employment Permit para makapagtrabaho sa Pilipinas. The records of the Department of Labor and Employment reflects that he has neither applied for an Alien Employment Permit or an AEP, nor has he filed an application for exemption or exclusion. We take the position that the Alien Employment Permit is not a requirement strictly applicable to our client in light of his permanent resident visa. We do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. Sa July 9, ipagpapatuloy ang clarificatory hearing dito sa Department of Labor and Employment kaugnay ng authority and status para magtrabaho ni Coach Tab Baldwin dito sa Pilipinas. Kung mapatunayang iligal ang kanyang pagtatrabaho dito, He'll be deported. He can be deported. Meron kasing provision ng batas yung 3 months to 3 years imprisonment prior to deportation. Under existing issuances, a permanent resident is a ground for exemption. He can apply for a certificate of exemption. matatanda ang nagbitiw bilang head coach si Baldwin kasunod ng pagpanaw ng 2 Ateneo basketball players sa kanilang team building sa Aurora. Kanina, dumating sa Maynila ang pamilya ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonia. Inaasang haharap sila sa CIDG bukas. Nagpunta naman sa NBI si Ateneo de Manila University Athletics Director Emmanuel Fernandez. Sabi ni Fernandez, wala siya sa naganap na team building at hindi rin niya ito alam. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.
Kuha po tayo ngayon ng update sa pagbagsak ng 2 poste sa bahagi ng Marala Bridge sa Navotas. Ilang lugar po sa Maynila at Navotas ang nawalan ng kuryente dahil po sa insidente. At saksila, si Katrina Son. Katrina? Pia, pasado alas 7 ng gabi kanina nang matumba ang 2 poste dito sa Marala Bridge. Isinira muna sa mga motorista ang tulay sa boundary ng Navotas at Maynila ngayong gabi matapos matumba ang 2 umanong poste sa lugar. Dahil dito, hindi muna madaraanan ang nasabing bahagi ng tulay habang isinasagawa ang pag-aalis sa nakaharang na poste at pagtiyak sa kaligtasan ng mga dumaraan. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Inaalam pa ang sanhi ng pagkatumba ng poste at kung may naapektuhan sa insidente. Naapektuhan ng ilang lugar dahil sa mga natumbang posteng ito, nawala ng ilaw, maging ang Tondo Hospital at ilang bahagi ng Maynila at Navotas. Ngunit ayon sa nakausap natin na engineer ng Meralco, ay na-isolate na ang problema at isang transformer na lang ang inaayos. Anumang minuto ay magkakaroon na raw muli ng ilaw sa Tondo Hospital at ilang bahagi ng Maynila at Navotas. Inaasahan daw nila na agad nila itong maiaayos. At Pia, sa mga oras naman na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pag-aayos dito ng mga kawaningan ng Meralco at may mga nakita rin tayo dito ng mga taga-BFP. At yan na muna ang latest mula rito. At live mula rito sa Navotas, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang 3 suspect na nakaengkwentro ng mga pulis sa NLEX nitong Biyernes. Kabilang po sa inihain laban sa kanila ang frustrated murder, direct assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon sa PNP, sangkot umano ang grupo sa mga serye ng pagnanakaw sa Batangas, Pampanga at Tarlac. Itinanggi ng 2 sa mga suspect ang paratang. Galing daw sila sa La Union at papaluwas sa Maynila na maganap ang pamamaril sa sinasakyang van. Ayon sa isang suspect, driver siya ng ambulansya at tricycle at nagpatulong lang umano sa kanya ang may-ari ng van na matubos ang lisensya sa Ilocos Sur. Ayon naman sa isang suspect, naka-probation pa siya para sa kaso kaugnay sa pagsusugal kaya hindi siya maaaring masangkot sa gulo. Sasampahan po ng kasong administratibo ang pulis na nahudikam na nanutok ng baril sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ay sa NAPOLCO, posible maharap si Police Corporal Henry Torres Bukida Jr. sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang lalaking tinutukan naman niya ng baril, naghain na ng reklamong grave threat laban sa pulis. Humingi na ng tawad si Bukida para sa kanyang ginawa. Binulabog ng malaking sunog ang Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Mabilis daw kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay. Nasa 70 bahay ang nasunog at mahigit 100 at 70 pamilya ang apektado. Tinatayang aabot sa 1.7 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Inilabas na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakapaloob dito ang 57 witnesses na inilista ng prosekusyon, habang 45 naman sa depensa. Sa listahan ng mga saksi, mayroong 17 na common witnesses ang magkabilang panig. Kabila si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng Vice-Presidente. Gayon din si dating Senador Antonio Trillanes IV. Nakasaad din sa pre-trial order na magsisimula sa July 6 ang paglilitis. Napa-relapse ang maraming tita sa concert ni na Jerry Yan, Vic Chu, Vanessa Wu at Ashin ng Mayday. May mga senior citizen pang nanood. At ang isang maswerteng fan, may close encounter pa kay Vic. Ating saksihan. Bakas ang saya sa muka ng 67 anyos na si Marina Corrales habang sinasabayan sa pagkanta sina Jerry Yan, Vic Cho, Vanessa Wu at Ashin ng Mayday sa kanilang F Forever concert noong Sabado. Kwento ng kanyang anak, super fan talaga noon pa man ang ina. Nag-commute pa nga raw ito para makahabol sa concert.
Fangirling knows no age, ika nga. Sa labas pa nga lang ng venue, kita ang pagdating ng mga fans from all ages. Ang mga senior citizen na excited ng manood, pinapalakpakan at chinicheer ng iba pang fans. Nostalgia ang hatid ng concert para sa mga nag-abang noon tuwing hapon sa hit series na Meteor Garden. Kinanta nila ang iba't ibang classic hits na nagpakilig sa marami. Marami ring na-touch sa speech ni Daumeng si Jerry Yan sa gitna ng kanyang solo stage. The biggest regret in life is actually losing someone. It's when you suddenly realize one day the person who used to make your heart race a beat has slowly just become a memory. Super thankful sina Jerry, Vic at Vanessa dahil hindi sila nalimot ng Filipino fans. It feels like after 20 years, the Philippines has now forgotten us. Masaya rin daw si Ashin na first time mag-perform sa Pilipinas. Ilang beses din silang bumaba para makalapit sa fans. Pinagpala sa babaeng lahat si Jomelyn Beckham na naka-up close and personal si Vic. Nung Meteor Garden, team Watsilay talaga ako kasi gusto ko yung mga mysterious guy. Unexpected nga raw ang mga pangyayari. Doon sila kumanta sa area ko. Hindi ginanon ko na yung camera. Tapos doon na siya nag-post ng ganyan. Pinakamasaya, sobrang saya na after nga, sabi ko, thank you Lord. Parang hindi lahat bibigyan ng ganitong opportunity. Dream come true. Truly unforgettable nga raw ang gabing yan, hindi lang sa fans kundi maging kina Jerry, Vic, Vanessa at Ashin. If we sing these next few lines, the concert's over. I don't know Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. On at ngayon, serbisyo ito. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!